lahat na election-related incident ay isa lang. Dagdag pa ni Garcia, mga kasama, bunga ito ng pinagsama-samang pagsasikap ng iba't ibang kinaukulang ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang mapayapa at maayos na halalan sa BRMM. Ayon kay Garcia, malaking bagay ang koordinasyon at pagtutulungan ng mga ahensya upang matiyak ang seguridad at kaayusan sa isinagawang halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Yan ay dahil sa pinagsama-sama natin na efforts. In fact, kahit po sa mga checkpoint natin, kita niyo po, 11 lang ang na-aresto dahil sa nagdala short firearms pa. Wala nang long firearms. At yung iba ay produkto ng mga operations sa drug campaign natin at iba pang operation. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:49 ng umaga, mga kasama, ang oras naman o atid ni Attorney City Fahani S.U. Oyod, fourth nominee ng Riot Party number 12 sa Balota. Kaugnay pa rin ang nasabing balita, mga kasama, malaki ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang umano'y naging ambag ng nasa 83,000 checkpoints na inilatag sa iba't ibang panig ng Bangsamoro Autonomous Region sa pagpapanatili ng seguridad at kaayusan ng halalan. Ayon kay Garcia, naging mahalagang bahagi ang mga checkpoints sa pinaigting na seguridad sa rehiyon kasabay ng koordinasyon at pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Anya, kabilang ito sa mga hakbang na nakatulong upang mapigilan ang mga posibleng insidente na maaring makaapekto sa mapayapang pagsasagawa ng halalan. 83,000 na checkpoints sa buong Bangsamoro pinatupad ng Probar. At yan lahat po yan, wala po kayong natanggap na isang complaint man mula sa isang pribadong individual na na-violate ang kanilang mga karapatan. At ito po, para sa IBP, nirespeto po, Mr. President, ng ating pong PNP at AFP ang karapatang pantao ng lahat ng dumadaan sine-checkpoint. Nakalimited lang talaga sila. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Oras o, mga kasama, alas 7:50 na po ng umagang oras naman at ito ng Bangsamoro Federalist Party number 4 sa Balota. Hinimok ni Department of the Interior and Local Government DILG Secretary John V. Carimulya ang mga mamamayan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, partikular ang mga security forces na tiyaking magiging mapayapa, ligtas at maayos ang kaunaw ng parliamentary election sa rehiyon. Ani Remulla, dahil sa kaunaw ng eleksyon sa BARM, magkakaroon na ng pamayanang Muslim sa Republikang Kristiyano at ito ay isang pinakamalaking pagsubok kung papaano mamumuhay at magsasama-sama ng payapa ang mga ito sa iisang bansa. Dagdag pa ni Remulla, mahalagang panatili ng kapayapaan at seguridad upang malayang maisagawa ng mga Bangsamoro ang kanilang karapatang bumoto sa darating na September 14, 2026. Kung Pilipinas ay nanonood, higit pa sa impeachment, mas mahalaga ang nangyayari ngayon. Hindi lang buong Pilipinas ang nanonood, kundi buong mundo. Dahil sa unang pagkakataon, for the very first chance in the history of the world, there will be a Muslim nation and a Christian republic. This is a grand experiment. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:51 ng umaga, mga kasamang, oras naman o atid ni Edgardo Ramirez, o mas kilalang Professor Edgar, first nominee ng Christian for Peace number 7 sa Balota, at ni Pastor Percival Lagman, number 4 sa Balota para sa Settler Community. Mga kasama, mas sa pinaigting ngayon ng Cotabato City Police Office ang seguridad sa mga paaralan sa lungsod kasunod ng shooting incident sa Ateneo de Zamboanga noong August 18, 2026. Ayon kay CCPO PIO Lieutenant Rochelle Evangelista, palalakasin ng pulisya ang police visibility, physical at intelligence monitoring, gayon din ang koordinasyon sa mga school administrator, guro at security personnel. Isasagawa rin ang mga orientation at simulation exercises sa bilang pag-aanda sa posibleng emergency situations, kabilang ang active shooting. Nananawagan naman ang CCPO sa mga paralan, magulang, guro at estudyante na makipagtulungan sa mga otoridad upang agad na matukoy at maiwasan ang anumang posibleng banta sa seguridad. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Oras o, mga kasama, alas 7:52 ng umaga ang oras at ito ni Sultan Dato Tengkumbila, first nominee ng traditional leader sa ilalim ng BFP Party number 5 sa Balota. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. 10 wanted person ang naaresto o napagsilbihan ng warrant of arrest
ng Police Regional Office 12 sa 15 magkakaiwalay magkakaiwalay naman HUD operation at warrant service operation sa loob lamang ng isang araw. Kasama dito ang isang top 10 na most wanted person at siyam naman na other wanted persons. Kabilang sa mga nadakip si alias Bro, 32 anyos na number 2 city level most wanted person sa Tupi, South Cotabato, kung saan siya ay may kinakarap na tatlong bilang ng rape na may narekomendang piyansa na abot sa 200,000 piso sa bawat kaso. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7.54 ng umaga mga kasama, ang oras naman at ito ni Dr. Tumanda Antok, kumakandidato sa ikatlong distrito ng Cotabato City sa ilalim ng BFP Party. Number 1 sa balota. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Dagdago mga kasama sa mga balita, 4 katao naman ang nasugatan matapos maaksidenteng convoy ni BTM Member of Parliament Dato Tawakal Dimbang sa National Highway Barangay Ala, Esperanza, Sultan Kudarat pasado alas 3 ng hapon kahapon. Ayon kay MP Dimbang, galing sila sa proclamation rally ng EBJP sa Buluan at pauwi na nang mangyari ang aksidente habang malakas ang ulan. Bigla umanong pumutok ang unang gulong ng kanilang sasakyan dahilan upang mawalan ito ng kontrol at ilang beses na bumaliktad. 3 ang ligtas sa malubhang panganib habang isa sa mga ito na isang hafid ay nananatili sa maselang kalagayan at patuloy na inoobserbahan ng mga doktor. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Oras o mga kasama sa buong Kapalawan, alas 7.55 ng umaga. Ang oras o mga kasama, Tido ni Member of Parliament Boots Malang, kumakandidato sa unang distrito ng Esgada sa ilalim ng BFP Party number 2 sa balota. Tatak RMN. Is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number 1 multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by Simdex D. Suggested retail price of Simdex D is still at $3.50. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na ito nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa gunso ng OT, ay buhi. Kaya pa na ako. Nagsigi og biyahe, padayon lang. Kaya pa na ako. Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B vitamins, taurine, ginseng ug inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi. Cobra Energy Drink. Ang liwanag na ito nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Radyo mo nationwide. Ang oras sa mga kasama, 7:57 na po ng umaga. Tatak RMN. Ang oras naman mga kasama, Tido ni Attorney Lanang Ali Jr., 19 na nominee ng UBJP, number 13 sa balota. RMN News, Diretso Balitang Cotabato.
Ilalatag ng mga civil society at advocacy groups ang kanilang mga pangunahing panawagan sa 13 regional political parties na lalahok sa first BARM parliamentary elections debate sa Notre Dame University ngayon pong araw sa Cotabato City. Kabilang sa mga isyong ihaharap ang transparency at accountability sa pamahalaan, karapatan at proteksyon ng kababaihan, inclusive governance, access naman ng publiko sa government data at parliamentary proceedings at pagpapanatili ng kapayapaan. Hinikayat din ang mga partido na isulong ang halalang walang karahasan, pananakot, harassment, coercion at vote buying. Inorganisa ang debate o debate ng Institute for Autonomy and Governance, Notre Dame University at Independent Election Monitoring Center, katuwang ang Commission on Elections. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Oras o mga kasama, Tidoni Engineer by Ali Sansaluna, karon na third nominee ng Bangsamoro Party o BAPA number 2 sa balota. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Dalawang kinatawan mula sa Non-Moro Indigenous Peoples o NMIP ang napili para magsilbing sectoral representatives sa unang parlamento ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BRMM. Isinagawa ang pagpili sa Non-Moro Indigenous Peoples Regional Intertribal Convention para sa unang BARM parliamentary elections na dinaluhan mismo ni Commission on Election na COMELEC Chairman George Garcia. Napili sina Jenna Jover bilang female nominee ng Tederay at Leticio Datuata bilang male nominee ng Lambangyan. Sa susunod na rotation, magmumula ang mga kinatawan sa Erumanen Manovo at Dulangan Manovo habang susunod naman ang Blaan at Limbubungan Higaonon. Kabilang na sina Jover at Datuata sa mga unang miyembro ng BARM Parliament. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 8 na po ng umaga mga kasama, ang oras naman. Hatid doon ni Attorney Omar Nasasem, first nominee ng BAPA, number 2 sa balota. Tiniyak ng 6th Infantry Campilan Division at Joint Task Force Central ang buong suporta nito sa Commission on Election o COMELEC sa pagpapatupad ng mga hakbang laban sa vote buying at vote selling sa nalalapit na BARM parliamentary election sa September 14. Dahil dito ay isinagawa ang COMELEC briefing para sa Committee on Kontrabigay at Committee on Environmentally Sustainable Elections sa Cotabato City na dinaluhan ng mga opisyal ng COMELEC, PNP, 6ID, NICA, NBI, Election Watchdogs at civil society organizations. Layunin nitong palakasin ang koordinasyon at linawin ang tungkulin ng bawat stakeholder sa pagpigil at pagtugon sa mga paglabag sa halalan. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Oras o mga kasama, alas 8:01 na pong umaga. Oras naman o, atid ng United Bangsamoro Justice Party number 13 sa balota. Abot sa kabuwang 87,340 na individual ang dumalo sa pagtitipon ng mga kandidato at taga-suporta ng United Bangsamoro Justice Party o UBJP sa Buluan, Maguindanao del Sur kahapon. Mismong si UBJP at BIAF Chairman Alhaj Murad Ibrahim at First Vice Chairman Mohagir Iqbal kasama sina former BTA Parliament Member Dato Migpantaw Midtimbang Sr. at iba pang mga personahe sa nasabing partido ang nanguna. Binigyan diin ito ang layunin ng UBJP sa kanilang paglawak sa kaunawang regional parliamentary election sa September 14, 2026. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, tinungo ng Bangsamoro Party o BAPA sa panguna ni First Nominee MP Attorney Omar Yasasem ang Barangay Poblacion 4 at Barangay Rosares 8 sa Cotabato City bilang bahagi ng house-to-house campaign ng partido para sa darating na First BARM parliamentary election. Ang house-to-house campaign ng Bangsamoro Party ay patuloy na mainit ang pagsalubong at pagtanggap ng mga residente ng nasabing mga lugar kung saan makikita sa mga residente ang saya na makita ang mga kandidato ng BAPA. Kasabay ng house-to-house campaign ang pagpapaintindi sa mga advokasya at plataforma di gobyerno ng BAPA para sa mga mamamayan. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Ang balitang yan mga kasama tido ni Engineer by Ali Sansaluna, karon third nominee ng BAPA. RMN News,
Diretso Balitang Cotabato. Dagdag pang mga balita mga kasama. Sa patuloy na pagtaas ng temperatura, mahalagang maging maagap ang bawat komunidad upang maiwasan ang malubhang epekto ng matinding init. Sa privilege speech sa 57th regular session ng 18th Sangguniang Panlunsod nito nga Martes, inihayag ni Councilor Muhammad Abu Jihad SEMA ang panawagan para sa maagap na pagkilos ng pamahalang lungsod ng Cotabato laban sa mga posibleng epekto ng matinding init. Binigyan din niya na ang mahusay na pamamahala ay hindi lamang tumutugon kapag nararanasan ang mga problema. Inirekomenda ni Councilor Sema na palakasin ng city government ang mga paghahanda nito laban sa epekto ng El Nino sa pamamagitan ng pagbuo ng isang citywide El Nino Preparedness and Response Program. Binigyan din ni Councilor Sema na mahalagang ang pagkakaroon ng malinaw na plano at koordinado ng pagkilos ng bawat tanggapan upang matiyak ang maagap, organisado at epektibong pagtugon sa mga posibleng epekto ng matinding init at iba pang panganib na dulot ng El Nino. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, nagsagawa naman ng MSSD ng Master Trainers Training on Early Childhood Care and Development o ECCD para sa 80 Child Development Workers o CDWs mula sa Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur at Cotabato City. Layunin nitong iangat ang antas ng kasanayan ng mga ng CDW upang makapagatid ng mas mahusay, angkop at dekalidad na serbisyong ECCD sa kanilang komunidad. Tampok sa pagsasanay ang talakayan tungkol sa play-based learning, paggamit ng ECCD checklist para sa assessment at intervention at pagbuo ng ligtas, malikhay na child-friendly learning environments upang mas maging angkop at epektibo ang pagkatuto ng mga bata. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Samantala mga kasama, mahigit 500 benepisyaryo naman ng Walang Gutom Program ang nakapag-redeem ng kanilang food commodities sa isinagawang food redemption activity nitong August 25 sa Nabalawag Special Geographic Area. Layunin ng aktibidad na matiyak ang maayos at regular na pagtanggap ng mga benepisyaryo ng kanilang food commodities na magsisilbing dagdag na suporta sa pagtugon sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan ng pagkain at nutrisyon. Samantala sa Dato Offer Maguindanao del Sur, isinagawa naman ng Pinggang Pinoy Session bilang bahagi ng kalusugan kakayahan at kabuhayan o 3K session ng programa. Layunin nitong mapalawak ang kaalaman ng mga benepisyaryo sa wastong nutrisyon at mas malusog na paghahanda ng pagkain. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Radyo mo nationwide. Ang oras o mga kasama, alas 8:06 na po ng morning. Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Morning muna sa ating mga viewers sa ating Facebook page. Magandang umaga kay Sir Margani Gumander, kay Joy Bermudez Carpintel, Junrel Singkuya, Sinoki Saidali, Fatima Jumaani at si Tongs Ido. Magandang umaga rin kay Sara Sakandal na nanonood din sa ating programa. And siyempre, sa lahat na ho, yung mga nagpadala ng mensahe na hindi na po namin nabasa, good morning, Mapia Mapita. Mga kasama, yan na po ang kalipunan ng ating balitan ngayong umaga po ng Thursday, Kamis Saguna, Huwebes o mga kasama, 27 ho sa buwan ng Agosto sa taong 2026. Isang araw o 2 araw na lamang po, suweldo na. Dahil sa Monday, holiday pala, no? Cotabato. National Heroes Day. Yan yung sinasabi ni Senator Robin Padilla na ano ba yung isineselebrate sa buwan ng Agosto. Maliban sa buwan ng wika, isineselebrate din no, yung mga naambag o kaya naman ang Heroes Day. So dahil sa Heroes Day, na pag-usapan ang mga aliases. August 27, 2026, ang ngalan ng ating mga partners, mga kasama sa ating News Center, Radyoman na Ma'am Daisy Mangod at Radyoman Juldy Mapalaw. Sa digital, Radyoman Ricardo Kuya Eric Madamba Jr. Sa technical naman, si Radyoman
Chief Alvin Castillon. Ating partner, ating station manager, Radyoman Sir Erwin Kabilbigan. Huwag ko kayong alis mga kasama dahil susunod pa ang programang DXMY, Balita at iba pa. Hindi pong makakasama dyan agad-agad si Radyoman Sir Michael Suwan. Ang hindi pong nakasama, Radyoman M. Sabang, magandang umaga, tatak, Arimen. Radyo mo nationwide. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. That news